At dapat dyan kay Escudero ay pugutan na ng ulo. Sa rally mga kaibigan, dadaling ko itong aking Chris. Paghahala-hala yan, pati kanyang mga bodyguard, tatagpasin po natin mga ulo ng mga yan. Upang sa gano'n ito si Escudero, abay meron pong karapatang pantao ito. Magkakaroon po siya ng pagkakataon na magpatuli upang maging lalaki siya, maging tunay na Pilipino, at tayo po ang tutuli dyan. Tulihin si Escudero. Mga kaibigan, Here's paper and here's a pen and you should write it. Grabe. Tutuliin si Cheese. kaya po ninyong magpaliwanag naman ako sa iba pang pagkukulang natin kung nagkulang po tayo sa paliwanag. Hinggil po sa sinasabi nilang nagbago na raw, nagbalimbing na raw ang kawan ng demokrasya. Abay, 40 taon na po tayo nakikibaka. Hindi po tayo pwede magbago. So ayan mga pre, no? Ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon kasi talagang si Carbonell ay nanggigil po dito kay Cheese Escudero, no? Ayon dito sa kanyang title mga pre, Waldy Carbonell. Ayan ha. Pupugutan ng ulo si Tolentino at Escudero. Ulo ha. Ayan po yung nasa title niya at ito yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Ayun na, nagbalik na rin pa rin yung idolo natin na si Carbonell, no? Nagbalik na rin magbigay ng opinion, reaction patungkol sa nangyayari sa ating bansa. Mahirap naman po talaga na iwan mo yung mga issue ngayon kasi palala ng palala yung mga masasamang tao no? Oo, at pasalamat po tayo, no? Nandyan si Carbonell, no? At talagang gustong para sa katotohanan, maka-Pilipino po si Carbonell. So, ayan po, no, yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Pero syempre, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayong lahat sa mga uploads natin. Syempre, may TikTok po tayo, meron po tayong Facebook page. Ayan ha. So, yun mga pre. Ayan ha, sa hindi pa nakasubscribe, naku, mag-subscribe na kayo. Mag-like na kayo dyan. Oo. So, ito na mga pre at atin na pong bigyan ito ng reaksyon. Piatos, ipaliwanag niya yung malawak ang kailangan, yung pong kanyang karapatan, na ipagtanggol ang kanyang sarili ay hindi maaalis sa kanya. Ipaliwanag niya yung Piatos, ipaliwanag niya yung malawak ang pandarambo sa Department of Education budget. Kung sinasabi naman talaga ni Sara na sinisiraan siya, ay dapat po talagang matuloy yung impeachment kasi dyan po malalaman kung talaga bang sinisiraan ka o hindi. Tama? Kiniklaim nyo na hindi, sinisiraan lang yun si Sara. Ay kung talagang sinisiraan kayo, hindi tuloy yung impeachment, di ba? Pero kung magdadahilan yung mga aso mo na dapat debate muna at ipadismiss itong impeachment, ay halatang halata, no? Na may anomalyang ginawa. Syempre, ayaw nyo ng impeachment Mula sa hinihingi niyang 100 billion pesos, yung sabi niya, ay kaya niyang lutasin lahat ng problema ng basic education sa Pilipinas, pagbibigyan siya ng budget na 100 billion pesos. Alam po niyo... Bago yon, yung Davao nga, nung mayor kayo, si Baste, ano pa yan? Kongresista. Binigyan si Baste ng 51 billion. Yung baha sa Davao, nasolusyonan ba? Mayor si Sara nun. Malaki yung kanyang confidential funds nung mayor pa siya. Saan napunta yung mga pera na yun? Yung confi. Malaki. Yung mga baha sa Davao, ganun pa rin, walang pagbabago. Lumalala na nga ngayon Palala ng palala. Bakit? Tamad si Baste Tamad. Ano yan? Absinos? Sa Bisaya pa, absinos? Magkano ang ibinigay sa kanya? Abay, 676 billion pesos, 0.100 million. Grabe. Ano po nangyari? Abay, nalustay po ito. Magkano yun? Magkano? Ang laki nun Magkano? Magkano ang ibinigay sa kanya? 100 billion pesos. Alam po ninyo magkano ang ibinigay sa kanya? Abay, 676 billion pesos, 0.100 million. Billion? Ano po nangyari? Abay, nalustay po ito. Nang walang kaginsa-ginsa, wala pong patumangga at nalustay ang pera ng DepEd. Isa na po dito yung kanyang hayagan na paglalagay ng pera, pamumudmod ng graft and corruption dyan po sa kanyang mga kaalyado sa Department of Education at opisina ng Vice President.
Ito po ay masyadong napakalaking pandarambong sa naghihirap na bansa. Ang pagdanakaw ng mga Duterte sa ating bansa. At mukhang wala akong 100 billion. Yung issue kasi ngayon is 125 million. So may billion pa pala. tungkol sa atin. Mabuti na lamang at meron pong Quadcom sa Kongreso na kung saan sinugod naman ito ni Sara Duterte at sila pinagalitan. Mabuti na lang hindi natingan dyan sila Congresswoman Luistro, si Congresswoman Rosas at si Congressman Manuel. Mga kaibigan, tayo po ay nakikiisa sa paninindigan natin na dapat ituloy yung impeachment na yan. Hindi lamang laban kay Sara Duterte, kundi para na rin kay Sara Duterte magkaroon siya ng pagkakataon na mapaliwanag niya ang kanyang sarili at ang mga nagawa ng kabuktutan at pandarambong ng kanyang tauhan. Pati po yung hayagan na pag-iinsulto sa ating pong katinuan bilang isang lahi. Ayan marami tayong malalaman ngayon kaya Carbonell. Nako. Hindi po maaari na tayo na lamang mag-isa magsasalita, isang panig na lamang. Pero dapat meron pong panig ang katarungan. At yan po dapat ang trabaho ng mga senador. Kaya itong si Escudero, mga kaibigan, itong supot na senador na ito. Hoy! Hindi lang pala di umano lasinggero din si Escudero. Tapos ngayon, may issue, support. Grabe, ngayon ko lang nalaman to sige nga, pakinggan natin. Abay, traidor ng bayan po ito. Sapagkat ang tinatraidor niya ay saligang batas. Maliwanag na saligang batas na pagkatanggap ng Senado ng reklamo tungkol sa impeachment galing po sa Kongreso or House of Representatives, agad-agad dapat magkaroon ng pagpupulong o dapat magkakaroon agad ng investigasyon at lahat ng senador ay magsisilbi hindi na taga... Yan talaga yung nasa batas natin, agad-agad. Pero dinidelay po nila. Dinidelay po nila, mga pre. Oo. Si Escudero, at syempre, nandyan na yung mga aso ni Digong, nakapasok na. O, sino ba itong aso na to? O, di yung manlilin lang po ni si Marcoleta. Diba? ng batas, kundi magiging huwes sila yan po sa reklamo ng impeachment. Wala silang magagawa yan. Sumampa sila bilang senador para tungkulin nilang sundin ang kanilang sinumpaan na papagtanggol ang ating saligang batas, magsisilbi ng walang pagdadalawang loob sa ating pong bansa at igagalang ang ating pong bansa. Meron pong out of office ang mga senador. At dapat ito ay hindi tinatampalasan. Itong si Escudero, mga kaibigan, abogado pa naman ito, ba'y tinatampalasan po kaya po mas malaking kanyang kasalanan sapagkat hindi nakabubuhan yan. Yan ay palalo, yan ay kabastusan, yan ay pagpapakitang walang paggalang sa mga Pilipino, walang paggalang sa ating pong batas. Yan ay hayagan na pag-alipusta sa ating pong pagkatao at sa ating pong saligang batas. At dapat dyan kay Escudero ay pugutan ng ulo. Sa rally, mga kaibigan, dadaling ko itong aking Chris. Paghahara-hara yan, pati kanyang mga bodyguard, tatagpasin po natin mga ulo ng mga yan upang sa ganun itong si Escudero, abay meron pong karapatang pantao ito. Magkakaroon po siya ng pagkakataon na magpatuli upang maging lalaki siya, maging tunay na Pilipino, at tayo po ang tutuli dyan. Tuliin si Escudero. Mga kaibigan, narinig nyo yun? Huwag kang didikit kay Carbonell, Escudero Oo, pati yung mga bodyguard mo, baka mamaya nako, yung mga ulo nyo, ingatan nyo. Medyo alanganin kayo, galit na yung taong bayan ngayon. Bakit galit? Dahil dito kay Escudero. Dine-delay po kasi itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Diba? At hindi daw po importante, pero nanumpa kayo, diba? Oo, pero bakit ganyan? Ang priority, abay, isinantabi? Tuloy natin. kaya po ninyong magpaliwanag naman ako sa iba pang pagkukulang natin kung nagkulang po tayo sa paliwanag hinggil po sa sinasabi nilang nagbago na raw, nagbalimbing na raw ang kawal ng demokrasya. Abay, 40 taon na po tayo nakikibaka. Hindi po tayo pwede magbago. Tayo po, ang kakampi natin ay ang katotohanan. Nakikita po ninyo na ako po ay kawal ng demokrasya, kaya po tayo ay meron pong lisensyadong armas sapagkat hindi ko po gustong sapitin yung mga sinapit ng aking pong mga kasamahan. Nandyan si Jun Pala na pinapatay ni Duterte. Nandyan si kasamang Percy Lapid na pinapatay di umano ni Bantag at ang kanyang amo. Andyan mga kaibigan, kailan lamang pinatay din ang isang veteranong mamamahayag ng pangalan ay Johnny Dayang. Ipapagpatuloy po natin ang paghahanap ng katarungan diyan at katunayan, isa sa mga
aking pong sasakyan ay ang aking pong pagiging investigador ng National Press Club noong pinapunta ako sa Davao para imbestigahin ang pagkakapatay kay June Porras Pala ng isang popular broadcaster ang nagpapatay si Mayor Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa napaparusahan. Ngunit sa Hague, mukhang kasama po yung reklamo na yan. Kasama na rin yung Marawi Massacre sapagkat pinadala ko po yung libro natin dyan. At nandyan sa libro na yan ang mga ebidensya kung paano inutos o pinag-utos ni ex-President Rodrigo Roa Duterte ang pagbomba doon po sa nag-iisang Muslim city dyan po sa Mindanao, ang Marawi. Oh, yan na, mga Muslim ha. Oh, dyan sa Mindanao, binomba. Pinabomba pala ni tatay ninyo. Kaya para hindi natin ano din mga tao diyan, no? Marami pong galit kay Digong diyan. Kung may mga makadutae man na gustong-gusto yung amoy ng dutae, iilan na lang po 'yun. 'Di ba? So, play pa natin kasi ako hindi ko pa napanood tong video na to, no, para mas marami pa po tayong malaman ngayon. Kumpanya sa sundalong Pilipino, ang mga Pilipinong babae, bata, matanda, sa kasalanan na sila ay mga Muslim, mga kaibigan. At hindi po natin ito papalagpasin. Uusigin po natin ang gusto ito. Kaya nga po, nag-volunteer ako dito kay General Torino. Sabi ko, pagka liwanag do Bales, isama mo ko, Citizen sa Res. Ayan, wait lang. May ads. Uy, binabaril si Sarah, oh. May buhaya. May sinama. Mukhang pinaglihim pa kasi baka po siguro masira ko yung kanilang game plan ng mapayapang pag-aresto. At siya po nangyari. Ngunit ito yung pinapalagan ni Robin Padilla. At katunayan, ito pong ebidensya na nagtatraidor itong si Escudero sapagkat sabi niya, hindi maaari maging sagabal ang pagkaka-aresto na ito, yung pang-imbestiga ng pagkaka-aresto o yung pong impeachment sa gawain ng Senado. At ang gawain, sabi niya sa mga telebisyon, ay nandyan yung commission on appointment, pagbibigay ng confirmation sa mga bagong general, sa mga bagong appointed na mga opisyal sa ilalim ng Marcos. Ngunit ano pong ginawa niya? Abay, binigyan niya ang investigasyon ni Amy Marcos sa pagkakahuli kay Rodrigo Duterte. Yon, doon sila nag-focus eh. 'Di ba? Hindi naman importante yung kasi yung pag-aresto kay Digong legal naman eh. Oo, ito yung opinion ko Oo, wala na po. Out na po tayo. Kumbaga, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Pero yung kaso na yan, naisampa ni Trillanes yan noong miyembro pa po tayo ng ICC. Nandun na, nakasampa na. Nagsimula na yung investigasyon. And then after 1 year siguro, umalis tayo sa ICC. So dapat ba pag umalis, wala na rin, hindi na dapat mag-iimbestiga? Hindi, nakasampa na eh. Tuloy-tuloy na yan. Yan ay opinion ko bilang isang Pilipino at yun yung pagkakaintindi ko dyan. Kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion at reaction dyan. Pero, sa tingin ko, tama yung nasa isip ko. O, diba? O, pero kung didiis ka, syempre, sasabihin mo pataka, rakag-istorya, ballpoint man. Mali yan. O, syempre, didiis ka eh. O, didiis ka at mga sinungaling kayo. O. Lumalabas, mga kaibigan, talagang binabastos na tayo ni Escudero. Hindi yan karapat-dapat na maging Senate President. Hindi maging karapat-dapat yan na maging senador. Kaya po, tama lamang na mag-people power na po tayo magsama-sama sapagkat nagsalita na ang marami pong mga eskwelahan na sila ilalahok dito sa malaking napipitong naglalakihang rally pagkilos dyan po sa Senado. Nagsalita na rin po ang bukas may rally po, no? Mga obispo na sila po ay magbibigay suporta sa people power upang sa ganun mag-convene ang Senado bilang impeachment judges at itaguyod na ng pong impeachment hearing sa Senado. Ito po yung nilalabanan ng mga senador sa pangunguna ni Francisco Chis Escudero, Senate President. At siyempre, nandyan yung kanyang kakampi na si Amy Marcos na nagtataydor sa lahi ng mga Marcos. Nandyan si Bato de la Rosa, nandyan si Bongo, at nandyan yung gunggong, balumbado, at walang kakwenta-kwentang basura ng pangalan ay Robin Padilla. Pero kung humago ba isang basura dyan, yung pong traidor na si Marcoleta. Si Marcoleta, mga kaibigan, na senador ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay kasama po nag-rally laban po sa pagtataguyod ng impeachment trial kay Duterte at naninindigan ang Iglesia ni Cristo na dapat huwag imbestigahin ng Senado ang pandarambong pagnanakaw ni Vice President Sara Duterte. Ngunit
hindi po natin papakinggan yan. Hindi po tayo sa cloud ng Iglesia ni Cristo. Bagamat ako po ay balik Islam o Muslim, abay ginagalang ko po ang ating pong saligang batas. Pasensya na po sa mga tropa nating Iglesia ni Cristo. Yung mga yan, makulit pa naman yan. Yung isasama ka sa simbahan nila, invite ka, sabi ko na nga, nag-Muslim na po ako. Tapos, naging born again ako. May okay na po kami dito. Bakit mo pa ako i-invite dyan sa simbahan nyo? Makulit yung mga yan eh. Yung mga leader nila, except lang sa mga miyembro, kasi miyembro naman sila. Wala naman silang kinalaman dito. Pero yung mga leader po, makulit. Pupuntahan ka ng pupuntahan sa bahay mo. Ako naman po, hindi ko naman po sila binabastos. Ini-entertain ko po sila. Babasahan ka ng mga verse. Okay naman yun. Walang problema doon. Nakikinig po ako. Pero ang akin lang, sana hanggang doon na lang. Hindi yung i-invite ka na doon. Gusto mo, pa-member ka na. Walang ganon. Bastusan kasi yun eh. Bastos talaga itong mga leader ng Iglesia ni Cristo. Ang iilan dyan, mabastos talaga. Meron na kaming relihiyon. Papatalunin mo pa kami doon. Anong tawag doon? Kaya pala si Marcoleta bastos din. Kaya pala ngayon, now I know. Nagigets yun. Alam ko, na-experience nyo rin yun. Pero yung babasahan po ako ng Bible verse, mag-ano kami, makikinig sa salita ng Diyos, okay lang yan. Natutuwa pa nga po ako dyan eh. No? Pero yung invite mo na ako, halos ano eh, sa 1 linggo 3 beses pupuntahan ka sa bahay nyo. Ako okay lang, ano tayo, Bible study tayo, walang problema dyan. Pero yung, di ba? Yung babalik-balikan ka, ay ibang usapan na yan. Ganun yun. Di ba? Bastos. Kaya pala si Marcoleta bastos. At hindi po yan nasasaklawan ng ating pong religion. Sapagkat ang pinakamataas na batas sa ating pong bansa na umiiral ay ang saligang batas. Yan po ay hindi laban sa batas ng Diyos, hindi po yan laban sa batas ng religion, ng anumang religion. Yan po ay laban ng bayan para maging democratic, demokrasya, maging malaya at magkaroon ng soberenya. Kaya po tayo ay nag-aanunsyo rito, nagbibigay ng pahayag na ako po ay makikiisa dyan po sa Senado sa malaking pagkilos na yan ng mga taong bayan sa people power at ipaparamdam po natin sa mga senador na ito na galit ng tao sa pandarambong ng mga senador, galit ng tao dyan sa mga pareho ni Chis Escudero, ni Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos at Marcoleta at kung sino pang mga gunggong na senador na kakampi sa kanila. Mag-people power na po tayo. Yan na lamang po ang ating pag-asa para manumbalik ang katinuan ng ating bansa. Pag tayo mga mamamayan na hindi po makakarating dyan, abay, i-monitor po natin ang kaganapan dyan sa Senado. At lahat ng taong bayan, lahat ng Pilipino ay dapat mag-ambag ng kanilang mumunting pagkurot o pagsuporta dyan po sa people power na yan. Dito po sa ating programa, yan po mga nagsusubscribe, nagkakampanya para lalo dumami ang subscription. Your favorite game Wait lang, is may becoming better. ads lang. Para po ninyo akong binibigyan ng lakas upang, sige kawan din, lumaban ka ng lumaban, nandito kami sa iyong likuran. Ang kailangan ko lamang po dyan ay suporta, pakita natin sa madla na meron po nakikiisa, meron po tayong manakit. Yan hindi po pera yung kailangan dito Ang kailangan suporta, pagkakaisa. Yun. Tama yun. Following sa subscription at yung pong sharing at siya po ang nakakapagpanyang Diyos nung araw kay Duterte. At ngayon, gigimbalik po natin ang senador sa kanilang pag-discovery na napakarami palang following itong kawalan demokrasya at yan ay atin pong dapat pakinggan. Dapat pakinggan po itong mga senador na ito. Kung hindi, ako po mismo ay mangunguna sa paghihikayat ng anumang puwersa. Mapapwersang kaliwa, mapapwersang kanan, na pugutan ng ulo at pasin ang mga senador na nagsisilbing traidor ng bayan. Kaya po tayo makikiisa, nananawagan, upo, makilahok po kayo sa pamamagitan ng anumang paraan kahit na hindi na po kayo magpunta ron, pag hindi po ninyo kaya, mag-subscribe na lamang kayo at magpakalat ng ating pong sharing o subscription sa ating pong kawalan demokrasya. At ako po naman ay papagtingin ko, ito pong ating pakikibaka. Bawat isang Pilipino ay dapat pong makilahok sa people power na ito sa anumang paraan na inyo pong nanaisin. Makilok po tayo, makibaka, huwag po tayo matakot. Ang takot ay nasa isip lamang.
Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell, at sasabing maraming salamat din po dun po sa mga patuloy na umu-order po ng libro natin. Ito pong A Country Run Like Hell. Nandito po mga ebidensya. Yan ha. Order na po kayo dyan sa libro ni Carbonell mga pre kasi nandyan po lahat ng mga ebidensya patungkol kay Digong. Kaya may number naman yan. Tawagan nyo lang. Ebidensya ng pandarambong ng pamilya ng Duterte. Andito rin po ang ebidensya kung paano pinapatay ang broadcaster na si Jun Pala. Ito po ay pinagbawal ni Duterte nung ito inilunsad po namin sa University of the Philippines 2018. Pinagbawal po ito sa mga bookstore, lalo tigit sa National Bookstore. Pero ngayon, Pag pinagbawal, ibig sabihin, guilty yung nandun sa libro. Presidente si Digong noon, pinagbawal yan. Bakit pinagbawal? Nandyan yung katotohanan eh. Diba? ngayon, pwede na po kayong umorder direct dito po sa ating pong telepono. I-text lamang inyong pangalan, ang inyong address, at papadalhan po na kayo ng staff natin ng libro. Pag natanggap na po ninyo, at saka lamang po kayo mag-Gcash ng papadala ng 1,000 piso kabayaran ng ating pong libro. O nga pala, naumpisan ko na po, nandun na po tayo sa chapter 7 ng bago po pong aklat. Ang pamagat ay Kawal ng Demokrasya by Kawal ni Carbonell. Nandiyan po yung mga record ng Quadcom, kung anong mga pinagsasabihin ni Duterte ay nakarecord po yan. Yung pong kanyang appearance ng kanyang anak na si Sara Duterte at ni Pulong Duterte dyan po sa Senado. Abay, nandyan din po yan. At nakasalalay po ang paglalabas ng ating pong libro sa pamamagitan po ng pagbibenta nitong last remaining 90 copies ng aklat na ito, mga kaibigan. So, yun mga pre, yun yung video. At ang title dito ni Waldy Carbonell, ayan pupugutan ng ulo si Tolentino at Escudero. Nako, wag niyong buboysitin si Carbonell. Tolentino. Sa totoo lang, nasayang din yung boto ko kay Tolentino, pero bote talo. Bote talaga talo, no? At si Chis Escudero ay pupugutan din po ng ulo. Kaya mag-ayos-ayos na kayo, ha? Anyway, mamaya may isa pa tayong bibigyang reaksyon. Dito kay Waldy Carbonell. Patungkol naman yun sa banat niya kay Marcoleta, mga pre. Tingnan natin. At yun yung bibigyan natin ng reaksyon. So, yun lang. Ingat-ingat. Huwag didikit kay Carbonell. Baka yung mga ulo nyo. Ha? Cheese. Sino pa? Tolentino. Huwag didikit. Baka mayari kayo dyan. Diba? Kasi kayo, ginagalit nyo yung taong bayan eh. Ginagalit yung mga Pilipino dahil sa dinidelay nyo yung mga impeachment trial laban dito sa Lustayera. Nako. So anyway, yun na po muna yung ating video ngayon, mga pre. Ayan Asan na ba yun? Asan na ba yun? Where na yun? Ayan, mga pre. Meron po tayong dito meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre, meron po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Pareho lang naman po ng pangalan sa YouTube. Ayan, syempre mga pre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Ayan so maraming salamat po sa inyo lahat, mga pre. Ayan sa bagong subscriber, maraming salamat din po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.